yan ay kanyang re-reactionan. Yan ay kanyang sasagutin. Ang ganda ni VP Sara dito. Mga bossing, ang ganda niya rito. Pakinggan natin etong kanya, ang ganda ni Inday. Inday will always love you. Alam mo, kaya sila gigil na gigil dito kay Inday. Oh, kasi nga, ganyan na itsura. Mantakin mo si Risa Ontiveros, araw-araw may taga-makeup, may humahabol daw hanggang CR, mini-makeupan daw yan. Kahit tumatai yan, mini-makeupan daw yan. Para lang gumanda yung mukha niya kasi yung image niya bulok, kaya kahit yung itsura niya gumanda. Pero ito si Inday, sabi ko nga sa inyo, ang makeup nito, pollution lang. Oo, alimuom, sikat ng araw, ambon, yun lang ang beauty product niyan. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yan, suklay lang yarn. Suklay lang yan. Pucha, mantakin mo si Risa Ontiveros, yung buong David Salon, kasama niya na yata dyan sa Senado. Yung buong staff ng Purinaria Paz at saka Purinaria Oro, pati Purinaria St. Peter. Kasama niya na dyan sa Senado para lang pagandahin siya, magmukhang natutulog lang siya. Hindi pa rin niya mapaganda yung mukha niya. Samantalang ito, lahat ng media, lahat ng buong gobyerno, binabatigas na to, pero kita mo, hindi nila mapatumba. Ganyang kalupit si Inday Sara. O sige Inday, bakbakan mo, banatan mo ang lahat ng mga ginagawang kabulastugan ng mga tago-gobyerno. Putik ka, Paps Boss Dada, may bubuga ko tong kape. Bakit naman? Bakit na may bubuga mo yung kape? Huwag mo ibuga yung kape, masarap yan. Sabi ni Sorina, hindi magtatagumpay si Lisa Tanas Kokak na maangkin ng KOJC. Mas maglalaway pa siya sa ganda ng KOJC. Oh, kaya tinatarget nila ang INC eh. Kaya inatarget nila ang INC. Tama po, napakaganda talaga ni Ma'am Vice Sara. Tapos mabuti pa ang puso, natural ang pagkatao, napaka-humble, simple. Lahat na nasa Inday. Tapos magiging presidente pa. Samantalang si Risa Ontiveros, ang pangit ng sama pa ng ugali, malungkot pa ang buhay. Hindi pa mahal ng mga Pilipino, tapos matatalo pa siya sa 2028, tapos hindi na siya mananalo na senador ever. Ang lungkot Baka naman baka naman maging DDS ka na balang araw para lang manalo ka ulit Wala na. Matutulad ka na kay Trillanes, Risa Ontiveros at saka kay Leila de Lima, hindi na kayo makakabalik sa Senado. Si Trillanes nga diyan sa Caloocan, lilima na lang yung botante, hindi pa niya makuha sigurado ako Risa Ontiveros, samantalahin mo na yung kapangyarihan mo ngayon sa Senado. Pagka natalo ka, wala na kahit anong posisyon. Sa party list ka na lang siguro mananalo, pero kahit anong posisyon na kailangan ng boto ng taong bayan, hindi ka na mananalo, maniwala kay taga mo yan sa bato. Huling pagkakataon mo na, huling panahon na makikita ka namin diyan sa Senado, mabuti naman palakpakan natin ang ating mga sarili, magtatagumpay tayo. Paksiat ka. Pakinggan nyo to. Joyful ang ako ang mga pagbisita sa iyaha, and he has not lost his sense of humor. Na ay mga health issues gamay, pero thankfully addressed by the detention unit. For sure, na-miss niya ang Kadayawan Festival Vice. Second year na wala siya sa Davao. Yes, sigurado mamiss niya ang ato ang mga kaigsuunang Dabawenyo, kauban niya sa pagsalmot sa ato ang Kadayawan. But sa ato ang kinabuhi na ay mga butang na kinahanglan nato buhaton so napoy mga milestones na dili nato ma-attendan. So hopefully next year or in the coming years maka-attend na siya sa ato ang Kadayawan. Vice, naging issue sa kanila yung pagpunta mo sa Quezon City Jail to visit Marcoleta Resort and that. Esmeralda Basay, salamat. Salamat naman at may kumulay. Ang lungkot-lungkot na ng chatbox natin si Chai 345, same sa ANC po, hindi rin nakapangalan sa kanila, sa Eduardo ang mga ari-ari ng ANC. Kasi nga, yung mga religious leaders na yan, wala naman silang pakialam sa yaman na pisikal. Yung yaman ng puso, para pagdating sa langit, maging katanggap-tanggap sila doon. Yun ang kanilang inuuna. Kaya mabuhay ang lahat ng mga matitinong mga religious leaders sa Pilipinas. Pwera lang. Sa mga paring mga manyakis, sa mga pari na mga nagtatanggol sa mga adik sa Pilipinas. Judoy, kamusta yung napag-usapan mo? Wala namang, I don't see anything wrong with visiting persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito sa Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice Mayor, sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails. Ganda ni Inday. Malaking issue kasi mamaya pagkatapos nitong buong speech ni Inday, ipi-play natin yung mga balita tungkol dito sa mga pinagsasabi niya rito, yun ang re-reaction na natin. Pakinggan nyo muna to. Tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So wala ako nakikita ang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta. Kaya gigil na gigil sila kasi binibisita ni Inday lahat ng mga pinakulong nila politikal. Pinakulong nila si Teves, politika. Pinakulong nila si Pastor, politika. Pinakulong nila si PRD, politika. Pinakulong nila si Jinggoy, si Marcoleta, si Defensor, politika. Binibisita lahat ni Inday yan. Binibigyan ng assurance ni Inday. Binibigyan ng assurance ni Inday itong mga tao nito na relax lang kayo.
konting tiis lang, tatag lang, malapit na ako maging presidente, babalikan natin silang lahat. Doon takot na takot si Riz Ontiveros. Yari ka ngayon, Riza, maniwala ka, pagka wala ka na sa pwesto, ikaw dilima at kayong mga komunista, yung mga lahi ninyo na mga kaibigan ninyo, mga NPA, uubusin ni Inday Sara yan. Iiyak kayo sa loob ng 6 na taon, baka ma-extend pa si Inday, baka mga 50 years maging presidente yan. Siena 0805. Boss Dada watching from BGC while working, ang husay mo mag-explain. Siyempre, Boss Dada yan eh. Boss Dada yan. Ilang oras na tayo? 2 oras na tayo mahigit, dira-diretso. Saan kayo makakita ng ganyang vlogger? Dito lang meron yan. Banateros lang yan, di kaya ng iba yan. Walang kodigo yan, walang listahan yan. Oo, ano yan, organic na reaction yan. Ganyan tayo kalupit, ganyan tayo katindi. Samantalahin nyo ako pag pinatay ako ng gobyerno, wala na kayong mapapakinggan na katulad ko. Ha? Samantalahin nyo na. O hindi ako mamamatay dahil sa utang na 8 million. Sigurado ako mamamatay ako dahil sa pagbatikos ko rito sa gobyerno. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kung kahit ilang bala itanim ninyo sa katawan ko, wala akong paki. Basta ang alam ko, sa langit ako mapupunta, kayo sa impyerno. Mga ulol kayo. Jinggoy Estrada and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila. And I think kaibigan ko sila. Hindi ko lang alam kung kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila. And dapat tayo magpakita ng empathy sa mga tao, and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine, no, yung hindi yung physical na prison, but yung hindi ka na malaya na magawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa Salamat. sa buhay. So, Salamat po kay Sai Ruga from Hong Kong, pangkapilang toy. Salamat. Matindi ang kape yan eh. Tatanggapin natin yan kahit anong mga ino-offer nyo sa akin. Love offering sang tawag dyan. Tatanggapin natin. Inggit na inggit yung mga ibang vloggers. Ang dami nagpapakulay dito. Dagdagan nyo pa. Para lalo silang mainggit, makabawi tayo sa mga kademonyohan nila. let's give sympathy and empathy sa mga PDLs. Ano yung napag-usapan niyo, VP? Pinayuhan niyo pa sila? Wala ko ginuupo ako pa mo payo kay Senator. Pero ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko magpakatatag at kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. VP, may statement sa Secretary Gibo na mag-resign na lang daw yung mga nagtatanggol sa China with regards to West Philippine Sea. Ano yung reaction mo? Yung mga government officials na nagtatanggol daw sa China on West Philippine Sea, mag-resign na lang daw. Sabi ni Gibo. Bakla naman kasi si Gibo. Bakla yan si Gibo. Bakit? Putsang inang yabang-yabang salita-salita, di naman kayang pangalanan. Pangalanan nyo. Kung sino yung mga sinasabi ninyo ng mga pro-China ng mga politiko para magkaalaman, ikaw nga mayroon kang passport ng Maltese eh. Oh, putsang ina, ikaw nga hindi ka pro-Philippines, may passport ka ng ibang bansa, walang hiya ka eh. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect kahit ang presidente natin. Ayan na, si Victor. Victoria Pacardova, dyan sa Hong Kong. Dagdagan natin yung pangkapi mo, boss. Yan. Oo. While cooking, laban lang po. Salamat sa mga OFW. Ivy Rosena dyan sa dyan sa Sambon Sabayan, yung RON. Maraming salamat sa Ivy Rosena. Mabuhay ka. At lahat ng mga nag-share ng kanilang blessing dito, pangako, mapupunta kayo sa langit. Lahat ng mga kasalanan ginawa niyo sa buhay ninyo, mawawala yan. Wala na yan. Nabura na lahat yan dahil sa mga pakulay ninyo. Oh, pero yung mga hindi nagpapakulay dyan, bahala kayo. Yung mga kasalanan nyo, hindi pa yung mabubura. Yung mga pangangalunyano, yung mga pagpapantasya ninyo, yung mga pangungupit ninyo, bahala kayo. Hindi mawawala yan, ha? Sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. VP, sinabi din ni Jose Castro na baseless. Ito na naman. Baseless, at nonsense daw yung sinabi. Sa Romania pala yan. Sa Romania pala yan, ha? Marami daw mga hitman si dyan, ha? Si Lisa. Hanapin nyo nga, tapos patawagin nyo sa akin. Mo na daw, ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko ha. Si Claire Castro is a spokesperson. Mary Job Channel. Salamat sa iyo. Ito na kay Claire Castro, si Claire Castro kasi ang dami na naman sinasabi. Ang pangit kasi ni Claire. Kaya insecure kay Inday. Kasi Claire kasi mukhang bulldog eh. Asong-aso talaga ni Bongbong. Huwag kayo mag-alala pag wala na si Bongbong sa administrasyon. Yan si Claire, magbabalik na naman yan sa pagiging maglulupa. Magiging hampas lupa at patay gutom na naman yan. Lahat ng mga inipon mong pera ngayon, Claire, itago mo. Huwag mo munang gagastusin kasi yan ang huling kikitain mo sa buhay mo. Wala ka nang kikitain ulit, maniwala ka. Of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty. Hindi mo magiging professional yan si Claire Castro, ma'am.
Ano magiging professional yan si Claire Castro? Sigurado ko bubula na naman bibig ni Claire Castro dito. Hindi magiging professional yan si Claire Castro. Unang-una sa lahat, Inday Sara, dahil abogado nga yan, hindi naman tunog abogado eh. Hindi naman professional na bayaran na ano yan, propagandista ng Bongbong Marcos administration yan. Oo, professional siya doon. Professional siya sa pagpapakalat ng fake news. Oo. Professional siya sa pagbanat sa mga Duterte. Oo. Mini Galvez, salamat sa iyo Mini Galvez, sa mabuhay ka. Na yan na, Mini Galvez, lahat ng kasalanan mo nabura na. Burado na yan. Pwede ka na ulit gumawa ng kasalanan. Burado na lahat yan. Binubura ko na lahat yan. Dahil sa pagpapakulay mo. Hindi, totoo yan ha. Totoo yan. Maniwala kayo. To si Claire Castro, wala man yan. Walang, ano yan, walang kaluluwa yan. Ang kaluluwa niya nakaangkla sa pera. Mga fame whore man yang mga yan. Oh, kaya sigurado ako bubula na naman ang ibig sabihin niya. Sino ba ang hindi, ang hindi professional? Pasyal nga lang ng pasyal. Gago. Kung hindi ba naman, galit na galit sila na binisita ni Inday Sara yung mga nakakulong. Putang ina ninyo, kung hindi nyo pinakulong yan, hindi sana hindi binibisita ni Inday yan. Alam naman ni Inday na kaya nakakulong yung mga yan dahil sa kanya. Kaya the best or the only thing that she can do right now is to visit them and say thank you to them dahil sinakripisyo nila yung kanilang kalayaan para lang sa bayang Pilipinas at para lang sa pagtatanggol kay Inday Sara. Kaya dapat nang bisitahin niya. Galit na galit kayo, pumupunta siya sa dahig. Gago ba kayo? Pinadala niyo yung tatay niya ron tapos gusto ninyo hindi niya bisitahin. Kundi ba kayong mga abnormal, yung mga tatay niyo nga kahit walang silbi sa buhay, pinupunta-puntahan niyo kahit saang lupalop ng mundo eh. Si Inday pa kaya, si Pangulong Duterte pa kaya, kami nga bumibisita kay Pangulo, di naman namin kaano-ano yan dahil sa pagmamahal namin sa bayang Pilipinas at pagpapasalamat namin sa nagawa niya sa Pilipinas, gumagastos kami para puntahan siya. Ito pa anak, ganyang kahina ang utak nito ni Claire Castro. Inutil talaga. Tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun dapat ang ipakita at ibigay mo. Wala naman kasi, hindi mo naman kasi pwedeng irespeto talaga yung seal na yan, yung seal of the president ngayon. Ang tingin nga lang natin yung basahan eh. Yung seal of the president ngayon, parang basahan na nga lang yan eh. Bakit? Paano? Puro basura yung mga nandiyan dyan. Lahat ng mga cabinet secretary ngayon, o kita mo, dumaan ba yan sa commission on appointment or committee on appointment? Hindi sila dumaan doon, lahat yan puros mga interim kasi hindi man sila mga competent. Hindi na dumadaan sa committee ng mga commission on appointment or committee of appointments. Hindi na sila dumadaan doon, puros mga interim, puros mga ipinaglalagay diyan kahit hindi naman mga competent. Bakit? Hindi nila kayang idepensa yung kanilang mga ginagawa ngayon diyan sa mga cabinet yung mga cabinet members na yan. O lahat yan hindi nakagalang-galang yung mga yan, hindi dumadaan sa proseso. Yan si Claire Castro. O putya hindi makagalang-galang yan. Paano mo igagalang yan? Minumura nga sa Canada eh. Minumura nga kahit saan bansa magpunta. Palagay ko napobya na nga yan. Hindi na siguro sasama kay Bongbong. Kung sumama man siya kay Bongbong, baka doon na lang siya sa kwarto ni Bongbong tumira eh. Kasi pag lumabas yan at nakita ng mga Pilipino yan, papakyuhin ng mga Pilipino, mumurahin talaga yan ng mga Pilipino. O hindi nakagalang-galang yung mga Inday. Kaya wag na tayo mag-expect na magiging respectful, magiging professional yung mga yan. Ang profession ng mga yan, maging bayaran ng ng mga magnanakaw sa Pilipinas galing sa pera ng taong bayan yun binibigay sa kanila mga bonus kung ano man para lang sirain nila ang mga Duterte. Ganun. Professional sila doon pag nanakaw, pagdodroga, ganyan sila professional. Taong bayan. Kaya, again, ano sinabi ko dati? Garbage in, garbage out, ganun. Lahat ng sasabihin ni Claire Castro, yun yung sinabi mo nun eh. Basura lahat yan. O tapos, bakit ikaw na lang tanong na may Reaction vice isa-isa na kayo ng administration, especially yung mga senators na identified po sa inyo na partido. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon. Ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, kinakasuhan, hinaharas, tinitrete. Yung reaction mo, BP, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos sa kanina, usually ng palay program. Ito na yung kalinan, yung pabahay. Alam ba ninyo yung pabahay? Yung pinagmamalaki nilang pabahay, alam ba ninyo na proyekto pa pala ni Inday Sara yun nung mayor siya? Putang ina, magnanakaw ka talaga Bongbong Marcos, pati ba naman yung credit project ng iba kinukuha mo pa rin, wala kang magawa sa sarili mo. Nagnanakaw ka ng project ng may project, walang hiya ka, pinagmamalaki pa yan ng mga vlogger. Sabi nga ni Inday Sara, project ko yun eh. Project ko yun nung mayor pa ako eh. Tapos kinukuha niya. Bayaan mo na, sa kanya na yun. Wala naman akong pakialam sa credit. Alam naman ng mga tao sa Davao kung kanino yun eh. O optics man lang yun. Baka sakali maniwala ang taong bayan na tinutulungan niya Davao. Gago, wala kang pabahay sa Ilocos. Si probinsya mo na yan. Pupunta ka pa sa Davao para magbigay ka ng pabahay doon. Hindi ka naman kailangan ng mga taga Davao. Ulul ka. May gobyerno man sa Davao. Maganda man ang ginagawa ng mga Duterte sa Davao. Mga programa ng mga taga Davao, ng mga Duterte sa Davao, pinakikinabangan man ng mga taga Davao. So pinapakita lang ni Bongbong kunyari may pabahay siya sa Davao para maniwala ang buong mundo. Gago, walang naniniwala sa iyo. Wala kang pabahay sa Ilocos eh. Kahit nga patubig sa Ilocos, sa probinsya mo, wala. Bulok na bulok nga yung probinsya mo. Dalawa na kayo naging presidente dyan eh.
Pero hanggang ngayon, wala, bulok pa rin yung probinsya mo. Sino maniniwala na project mo yung mga nandiyan dyan sa Davao? Wala ka namang ginawang project. Ang project mo lang naman, ubusin ang Bayang Pilipinas, Maharlika Investment Fund, Ibenta Ginto, PDIC, lahat yan, yan ang project mo, pagpapahirap sa mga Pilipino. Pagmamahal ng presyo ng bilihin, pagdaas ng krimen, paggamit ng droga, di umano. Yan lahat ang ang credit na dapat kinukuha mo. Mantakin mo, hindi kayo nahihiya, hindi nyo proyekto, ninanakaw nyo. Tapos pinagmamalaki. Sabi ni Amy Marcos, 41 sa mga batas niya, yun ang sinabi ni Bongbong sa kanyang sona. Ang kapal na muka. Mantakin mo, inaaway mo yung ate mo, tapos yung mga ginagawa ng ate mo sa Senado, yun ang kinukuha mo, pinapangalanda ka mo sa tao na ginawa mo, 41. 41 na batas ko yun eh. Sabi ni Amy Marcos, nakita niyo yung interview niya. Akin yun eh. Pero bayaan mo na, kapatid ko naman eh. O, bayaan mo na, ano niya. Wala naniniwala sa kanya, wala maniniwala sa'yo. Lalo na, sinabi pa ni Inday Sara, to binisto pa siya. Na yung pabahay daw dun sa Davao, project niya pa pala, yung kapal mo. May project naman, racket. Oo nga naman, may racket. Pucha, nira-racket tayo, walang hiya yan, oh. Pangulong Duterte po. People's Bill. People's Bill. Yes, I know kasi project namin yan nung Mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila. Ano, tagal na yung project ni Inday Sara, pabahay sa Kalinan. Elementary pa ako, kapal na mukha. Alam mo ba dyan sa Kalinan, ang daming ginawa ni Pastor dyan. Eskwelahan, high school, naglagay si Pastor Apollo Kibuloy dyan para yung mga taga dyan sa Kalinan, lalong-lalo na doon sa bundok, sa Tamayong, hindi na bumaba para lang mag-aral. Nagpagawa siya ng mga doon, ng mga community doon sa Tamayong para maging maunlad yung Tamayong. Yung Tamayong na yun, napakahaba ng kalsada doon. Si Pastor Kibuloy yan nagpasimento noon. Dati lupa yun, mga magsasaka yung mga nandoon, yung mga prutas, hirap na hirap sila yung binaba. Dahil pinasimento ni Pastor yun, yung mga tao doon na mga taga-bundok doon, lahat naging na may access na ng kalsada, may access na sa education, may access na sa tubig, may access na sa kuryente. Dahil yan sa tulong ni Pastor, maniwala kayo. Panis! Ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. This number one ka pa rin sa mga survey. Number one ka pa rin sa mga survey, presidential survey. Nakailang tanong ka na. Number one kasi survey. Oh, sabi ni Blackpink, pagpapakulay sana ako, baka ipanggas mo lang, wag na. Wag na, lamunin mo yan. Lamunin mo, sarilinin mo yung kayamanan mo, dali mo sa impyerno yan, bahala ka sa buhay mo. Pakulay. Sa'yo na yan. O, baka naman utang na loob ko pa sa'yo yan. Ano, Blackpink? O, lamunin mo. Ipambili mo ng Cytotec para hindi na dumami ang lahi mo. Pampagulo lang daw yung reported arrest kay Senator Bato de la Rosa sa impeachment. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense guys? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Ito na lang, number one ka sa survey ka rin. Tanahon. Naamoy panguta na lain. Ay, BP, Vice nga. Oo, Katong ingon ni Marcos nga, tutukan daw ang baha din sa Davao City. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat ng lugar ng Pilipinas, hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan. Lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So hindi lang Davao City, dapat buong bansa dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Election mo sa mga sa General Torre as mayor sa Davao City. Everyone of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang certificate of candidacy at tumakbo sa election. Last na po, last question. Vice, any comment po sa campaign ni President Donald Trump to tackle on ICC and possibly na mariresponse si FBI? Hindi ko lang alam kung it will come to the release. Okay, bigyan ko muna ng context ha. Yung kampanya ng Estados Unidos against the International Criminal Court, hindi ko lang alam kung abot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagiging isang biased political organization ng ICC at not really a court of justice. Okay po. Thank you po. Number one ka sa presidential Okay. survey. Kung saan may balita, ana. Kung saan may value sa balita, ana. Diba? Sana all always.
Survey lang Consistent talaga, kay- VP. Survey, yun Lagi, sila nga, sa survey naman, lang gano'n. Gani, survey na gani na, pati ako. Ano sa iyong reaction? Hindi ako makakomment sa mga surveys dahil hindi ko naman alam kung paano siya ginawa, saan siya ginawa, at sino ang nagpagawa sa kanya. Pero sa akin, sa lahat ng survey simula noong 2022 ay lagi ang aking pagpapasalamat sa taong bayan dahil patuloy yung kanilang pagtitiwala at suporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Kahit na medyo hirap yung aming organisasyon dahil sa politika, sa paninira at sa pagpapahirap sa amin para gawin namin yung trabaho namin. Kaya it's always a message of gratitude every time survey comes out, whether or not number one ako o hindi. Thank you. Okay po. Thank you po. Tapos na ang pangalan mo, pangalan mo. Ready na daw sa NBI, VP ang mga criminal case kasi yung director natin ito. Oh yes, nadunggan na mo na nga dunay giandam na mga pag-file og kaso and dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan na gi-file nila og kaso sa as I said mga tao nga dili musunod kay BBM og nag-andam na pud ang mga abogado pag-abot sa panahon nga doon na kaso nga bagong kaso nga i-file. Thank you po. Make sure ako lang kay para Ganda talaga ni Inday. Mo pag ganyan ng ganyan. Talaga mai-insecure lahat. Sigurado ako sasabog na naman ng sasabog na naman ng mukha. Sasabog na naman ang mukha nito ni Claire Castro. O kaya mahina yung impeachment kay VP Sara. Wala na naniniwala diyan sa impeachment na yan ni VP Sara. Kaya eto ngayon, ginagawa na ng administrasyon ng lahat para mas lalo gumagawa, nag-experiment sila. Titingnan nila kung ito bang ginagawa kay Pastor makakaapekto hindi. Focus pa rin kami, wala pa rin kayo ebidensya kay Inday after 13 days. Wala pa rin kayong patunay. Umamin yung taga-COA na walang ninakaw si Inday Sara tapos na boxing. Doon pa lang tapos na boxing. Ito na, pakinggan nyo masasabi ni ni Harry Roque patungkol dyan sa impeachment. Gano'n ka walang kakwenta-kwenta yan? Dahil as an auditor, hindi naman siya talaga authorized to make any conclusion on behalf of the Commission on Audit. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Kaya hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just targeting the Vice President. Giniit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na nawawalan umano ng legal na batayan ang Article 1 ng Articles of Impeachment dahil hindi pa umano pinal ang mga findings ng Commission on Audit o COA. Si Hannah Jane Sanchez sa report. Makaraang i-adjourn ang pagdinig ng Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabing dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na mismo mga testigo ng prosekusyon ng umamin na preliminary at recommendatory pa lamang ang audit findings. Kaya anya, hindi pa ito maaaring gamitin batayan ng pananagutan laban kay Vice President Sara Duterte. Both witnesses have already admitted na preliminary lang yung findings ng audit, recommendatory. Which means, pag yun ang inamin mo, lahat na ipipresent mo dyan to prove the so-called irregularity, wala na, patay na. Kasi, in other words, you have no basis to sue the Vice President because hindi pa nga final kasi supposedly dapat, hindi demanda mo isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala . So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time. Iginit din ni Panelo na walang tahasang pagbabawal sa paggamit ng alias sa liquidation ng confidential funds. Anya, bahagi ito ng pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga informant at sa mga operasyong may kaugnayan sa pambansang seguridad. Using your common sense, alam pag sinabing confidential, since all of them are admitting na hindi dapat ipaalam kasi nang manganganib ang buhay ng mga informant, talagang alias ang gagamitin mo. Kaya hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Ayon pa kay Panelo, hindi dapat ratuhin ang confidential funds tulad ng ordinaryong gastusin ng pamahalaan dahil may mga impormasyong hindi maaaring isa publiko upang hindi malagay sa panganib ang mga intelligence operations. Hindi mo po pwedeng ilabas ang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi ho maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan kaya lang bawang target si VP Sara kaya panay kampanya nila. Kaugnay naman ng testimonya ng dating COA State Auditor tungkol sa umano'y prima facie presumption sa paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Panelo na hindi pa umano ito sapat upang patunayang may pananagutan ang Vice Presidente dahil bukas pa ang proseso ng audit at pang-aapila. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yon kung nakapasok ka dito sa 3 at naka-appeal ka na at may desisyon na
Kasi ang dami pang appeal eh. From notice of this, anong tawag doon? Notice of disallowance. May sisingiling ka na, bayaran mo na yan. Pupunta ka pa sa commissioner eh. Pag-uusapan pa nila. Pag na-deny yung appeal mo, punta ka pa sa Korte Suprema. Madali sabi, hindi nga final eh. Yun nga matagal na natin sinasabi. So, walang basis talaga. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakahanap ng ebidensya na si Inday Sara may pagnanakaw. Kaya si Pastor na naman ang nila, tinatarget. Kaya si Bato na naman ang tinatarget. Gumawa na naman sila issue kay Bato, issue kay Pastor, issue kay ganito, issue kay ganyan. Lahat na lang ng issue gagamitin nila para lang hindi makita yung kapalpakan nila sa impeachment, sa flood control, lahat yan. Mga buwisit talaga. Ganun ang ginagawa. Kaya nga, nandito tayo para i-expose lahat, maintindihan nyo na lahat ng ito, ano lang to, diversion lang ito. Focus tayo sa saan? Sa flood control. Yung pagnanakaw nila, umuulan na ngayon, baha na naman. Oo, mga walang hiya kayo, tapos nakikredit grabbing na naman to, demonyong mga taga-Malacanang na ito. Igit din ni Panelo na wala umano siyang nakikitang conflict of interest sa patuloy na pagganap ni Atty. Michael Poa bilang isa sa mga abogado ng depensa. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Poa as former chief of staff and now as one of the lawyers. Wala namang conflict doon. Ano bang conflict doon? Sa pagkatapos ng panayam, muling igit ni Panelo na hanggat hindi pa pinalang audit Bobo kasi yan si Rapi Tulfo eh. Ang utak niya nasa utin niya eh. Sa totoo lang, ang conflict of interest, yung dalawa kayo magkapatid, nandiyan kayo sa Senado, tapos nasa isang ano pa kayo, nasa isang majority pa kayo, tapos putya aso pa kayo parehas ni Bongbong. Yun ang conflict of interest, mga walang hiya kayo. Tapos si Erwin Utog, si Erwin Tulfo, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, tapos sinasabi ng 18 Marines na nakatanggap din siya ng maletang pera. So yun ang conflict of interest. Mantakin mo, pinapangalanan ka na magnanakaw ka sa pera ng taong bayan, tapos ikaw ang nag-iimbestiga sa mga taga-gobyerno na mga nang didispalko ng pera ng taong bayan. Yun ang conflict of interest, Rapi Tulfo. Hindi ka ba naman bobo? Hindi ba naiintindihan yun? Dapat unahin mo yung kapatid mo. Lin 83, salamat sa iyo dyan ha, mabuhay ka. Yun ang conflict of interest. Yung magnanakaw ka, tapos nag-iimbestiga ka sa pagnanakaw, yun ang conflict of interest. Ang conflict of interest, si Bongbong Marcos na nagpagawa ng ICI, tapos hindi naman siya kinasuhan ng ICI. Kasi siya talaga yung magnanakaw. Yun ang conflict of interest. Dami niyong alam.